Aakyat ka sa bundok, iiwan mo yung pamilya mo, lalabanan mo yung gobyerno. Kailan mo mauubos ang gobyerno? 'Di ba? Kailan mo, anong balak mo bilang aktivista? Maging magaling na NPA at maubos ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police at mapabaksak ang Republika? Kailan mangyayari yun? Patay ka na. Nandiyan pa ang Armed Forces of the Philippines, pati Philippine National Police at gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Kahit anong gawin mo, nakalagay sa Constitution, they are the defenders and protectors of the people and of the state. Kahit anong gawin mo, nandyan talaga sila. So, nilalabanan mo ang gobyerno, nilalabanan mo ang tropa ng gobyerno. Tapos, anong nasa banner mo? Serve the people, paglingkuran ng sambayanan. Yung sambayanan nga yung nagtatag sa Republika ng Pilipinas at sa gobyerno eh. Tapos, hindi mo, paano mo sila pinaglilingkuran kung pinapabaksak mo yung kanilang tinaguyod na gobyerno at tropa ng gobyerno, di ba? That is talaga. Merong absurdity dyan sa mga slogan ng mga makakaliwang grupo. Naintindihan ko na they are idealistic, na gusto nilang baguhin ang bansa. But to be realistic, di ba? You cannot change the country by doing that. Better if you try to join the government, try to join the armed forces, and ipakita mo yung pagmamahal mo sa bansa by serving the government and serving the people through the government, di ba? The government was created by the people to serve the people. Yun ang pinaka-basic fact doon. So, para sa ating mga kabataan, kailangan ma-realize ninyo, unang-una, ano bang gusto nyo mangyari sa buhay nyo? Pangalawa, how can your life contribute to the nation? Alam nyo, kada buhay, kada Pilipino, merong magagawa para sa bansa. Kailangan mo lang talagang alamin kung ano yung naiisip mo at kaya mong gawin para sa bansa. And magandang dedikasyon na yon para sa pagmamahal sa bansa. 'Di ba? So, ang gusto natin, we have a country that is strong, that is peaceful, na isang malakas na bansa na pwede natin ipagmalaki sa buong mundo. Yan ang ating pinapangarap para sa lahat ng Pilipino, para sa lahat ng kabataang Pilipino. And through the National Youth Commission, through the Department of Education, and through the Commission on Higher Education, and through the new President, President Bongbong Marcos. Alam nyo, baka hindi alam ng lahat, ang nagtatag sa National Youth Commission, ang may akda ng batas sa pagtatatag ng National Youth Commission ay si Congressman Bongbong Marcos noong 1995. Yan kasing magkapatid na yan, si Senator Amy Marcos, siya yung head ng kabataang barangay. So, nung nakabalik sila sa Pilipinas, si Congressman Bongbong Marcos, siya ang may akda ng National Youth Commission Law, yung aming batas. Kaya makikita ninyo, talagang pinapahalagahan ng Pangulong Bongbong Marcos at na Senator Amy Marcos ang kabataang Pilipino dahil alam nila, kahit nung tatay nila, si dating Pangulong Marcos, kapag sinimulan mo sa kabataang Pilipino yung pagbabago, kaya mong baguhin ang buong bansa. Pag sinimulan mo yung pag-i-input ng pagmamahal sa bansa, sa kabataan, kaya nitong palaguin ito at gamitin ang kanyang personality, gamitin ang kanyang buhay para itaguyod ang bansa. So, doon tayo dapat magsimula sa mga kabataan Pilipino na ginagawa natin. Alam nyo, kahit naman po ang recruitment ng Armed Forces and Philippine National Police, yung kapag nagre-recruit kayo ng kadete, pag nagre-recruit kayo ng trainee, hanggang 30 years old kabataan yan. Lagi ko nga sinasabi sa mga SK, kaedad nyo lang yung mga trainee, yung mga kadete, kahit yung mga sundalo at pulis, kaedad nyo lang yon. Yung mga frontliner, mga bata, batang opisyal, batang recruit, lahat yung kaedad nyo lang. Lahat tayo magkakasama dito sa Republika ng Pilipinas para palakasin ang ating bansa at itaguyod ang ating republika.